kababayan, hirap mamatay, di ba? Pero sa atin, kung may mga panahon na may mga itinanim tayo na mga bad things, may panahon din siguro na para bunutin natin yung mga bad things, di ba? At kung may mga panahon na may mga bagay tayong ginawa dito na parang may tanim na sa tinatawag na kanino-kanino mga tao, ay panahon din siguro para bunutin na rin. So bago ang beginning ng tinatawag na pandemic, ay merong gawain tayo dito at nipangaral ko nga yung tinatawag na time and season na talata lang binasa ko doon sa tinatawag na Proverbs chapter 3 yata yun, time and season. So kung may mga fellowship man, may mga invitation namang fellowship sa atin, pero hindi pa siguro season, di ba? At hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi ko nga, kung mayroong mga fellowship, ay baka iniisip nila na Pastor Boy, sila, kawawa sila, ay wala na silang ka-fellowship, ganito ganon. Pakiramdam lang nila yon, di ba? Ang ka-fellowship natin ay yung may akda ng lahat ng mga bagay. Amen. Diba? Mayroon ding invitation sa akin sa church. Pastor Boy, ay anniversary namin, Thanksgiving namin, Martis. Pwede ba kayong dumalo? Pero naisip ko, ano ang pinag-aisahan namin ng kanyang tinatawag na pastor? Ay pagdating sa mga doktrina, ay wala naman kaming pinag-aisahan. So, at wala namang masama kung pumunta ako, pero hindi pa rin siguro season. Diba? Kailangan i-discern natin yung bawat sitwasyon bago tayo pumunta o may tutulong bang maganda o magkaroon ng tinatawag na conflict, yung tinatawag ng mga usapin. Diba? So, Lord willing, kung nireveal sa atin ng Diyos na ikabubuti ay walang masama. Pero kung nakita natin na hindi ikabubuti ang bunga, mas mabuting umiwas na lang muna tayo. So, ganun pa man ay alam natin na may dulo din ang lahat, di ba? Kung mayroong tinatawag na mga bagay na minsan hindi pag-uunawaan, mayroong dulo din ang lahat na makita din natin yung mga bagay na dapat natin gawin para sa kapakanan natin. Hindi lang sa kapakanan natin, kundi sa kapakanan ng kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Diba? Kapakanan ng ministry at kapakanan ng bawat isa, kapakanan ng buong katawan ng ating Panginoon. Hindi lang dito sa tinatawag na Veteran Church, kundi maging sa ibang lugar. So, purihin ng Diyos sa mga nandito, noong nakarang linggo ay, sabi nga ay, iwan ko kung ilan na tayo doon, may 10 pa tayo ng linggo. Parang pinagsunduan nyo kami dito sa church na walang dumalo. So sabi nga, maraming bisita. Sabi nga, marami tayo. Sabi nga, tingin na siya saan. Yan o, may mga nakaupo. Diba? Hindi lang nyo nakikita. So, bagaman ay pinirmit ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sabi nga, sa paglilingkod sa Diyos, parang business din yan, diba? Pag matumal, tuloy ka pa rin. Diba? Pag malakas, tuloy ka pa rin. So, God bless sa inyong lahat. Sana isang bagong taon na kung saan ay sabi nga sa mga sa mundo. So ay New Year's resolution, mga ganon-ganon, di ba? So sa atin ay iba. Sa contest, mayroong prayer si Brother Branham na dapat mayroong mangyari this coming year. Di ba? So God bless sa inyong lahat. Sister Este nandito. Sister Pura. Kasi si Brother Milvin sa bahay. God bless inyo sis at maging ako ay hanggang panalangin na lang ako. Sabi ko nga yung tinatawag na kakayahan ko, yung kaloob ko ay hindi kagaya ng ibang pastor na hanapan nyo ako ng gano'n. May mga kaloob at dinivide yung mga kaloob. Gaya ng tinatawag na misis ng propeta, God is God of variety. Diba? Mayroong mga tao na dinesign kagaya ng bundok at mataas talaga sila. Mayroong dinisign na kagaya ng kapatagan at hindi mo pwedeng hanapin yung katangian ng kapatagan doon sa mga bundok. At ganoon din sa tinatawag na dagat, hindi mo pwedeng hanapin ang katangian ng tinatawag na dagat doon sa ilog. At dahil dinivide ng Diyos ang tinatawag na mga katangian na yan, doon siya nagluwalhati. God is God of variety. Sabi nga ni Brother Branham, si Paul ay hindi mo pwedeng i-compare kay Peter. At si Peter ay hindi mo pwedeng i-compare kay Luke. Dahil may kanya-kanya silang tinatawag na part ng tinatawag na kakayahan at tinatawag na way, ng tinatawag na pag-approach, ng tinatawag na message. Diba? So, ganun pa man, ang lahat ng yan ay for the glory of God. Right. Diba? Kaya,
mensahe ko sa umagang ito at ito sa tinatawag na seven seal. Yan ang mga paksa natin. Actually, ano yung tinatawag na seal? Sabi nga ng message, sa kanyang message na it is the rising of the sun. What is the opening of the seals din? Sabi niya, and sino daw ang tinatawag na nagbukas ng silyo at ano ba ang pagbubukas ng silyo? Sabi niya, ang pagbubukas ng silyo ito ay paghahayag ng Kristo. Right. Amen. Habang binubuksan ng Kristo ay nahayag, ang tinatawag na silyo ay unti-unting nahayag ang Kristo. Kaya yung tinatawag na part o portion ng tinatawag na Word of God ay yun ang bahagi ng paghahayag ng tinatawag na Kristo. Portion hanggang nakita natin yung kabuuan ng tinatawag na mensahe. So bilang bahagi dahil 25 hapon at nakita ko nga nagsasayahan yung mga bata dahil tinatawag na ang Christmas daw ay para lang sa mga bata. Dahil sa mga matatanda, puro gastos, diba? Ubusan pera. Sa mga tinatawag na mga bata, ito ay napakasaya ng mga bata. Dahil January pa lang, February pa lang, ay gusto na nilang December na naman sa sunod na taon dahil meron tinatawag na mga regalo. May mga hinihingan ng pera eh. Kaya ganun pa man ay parang parang Haggai 2:7. Yung tinatawag na desire of all nation, yun ang tinatawag na kapaskuhan na kung saan ay ipapanganak ang ating Panginoon Jesucristo. So ano ba ang mensahe mo, Pastor Boy? Sa umagang ito, at naalala ko yung Mrs. ni Brother Bing na binabasa niya yung tinatawag na gift, find their places. Yung tinatawag na mga regalo, maraming mga regalo doon na kung saan nakahanda ngayong Pasko. Pero nakikita natin ang mga regalo pala na nakikita natin nagagandahang mga regalo ay hindi naman para sa mga mahirap. Yung tinatawag na nagagandahang mga regalo ay para din doon sa mga magulang na may kakayahan ay ibigay sa nilang tinatawag na mga anak, yung mga bagay na hindi kayang abutin ang tinatawag na magulang ng iba. Kaya yung tinatawag na regalo ay mayroong tinatawag na kinauukulan na kung saan doon lang siya ibibigay. Diba? Kaya pagdating sa tinatawag na redemption, parang kinukot din ni Brother Bing yung Bible quote na kinukot din ng mga maraming mga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, diba? So that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Gusto sana ng Diyos na regaluhan yung tinatawag na lahat ng mga tao ng isang regalo na kung saan ito yung regalo na hinahanap din ng tinatawag na Old Testament sa kanilang panahon. Gusto niyang iligtas ang lahat, pero ganun pa man. Pagdating sa tinatawag na redemption, ang tinatawag na redemption ay para lamang sa mga redeemed subject. Right. Ang regalo ay hindi para sa lahat, para sana sa lahat. Pero may mga kinauukulan na yun ang tatanggap ng tinatawag na regalo. Kaya ito, yung tinatawag na message ng propeta, gusto kong magbasa. Tumayo muna tayo ng tinatawag na panandalian. Basahin natin itong Micah chapter 5, verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Grabe sa English, but thou, Bethlehem, Ephrata, do thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, was going forth, have been from of old, from everlasting. Doon pala si galing, from everlasting. Kaya sabi niya rito, kaya't kanyang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na magdaragdam ay manganak. But kung magkakayon, ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. At siya titindig at magpapakain ng kanyang kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at sila ay mananatili sapagkat ngayon siya ay magiging dakila. Hanggang saan sa Israel ba? Hanggang sa wakas ng lupa. Kaya tayo ng Diyos, kanyang mga salita, tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami, Ama, sa umagang ito, sa huling linggo ng taong 2021.
alam namin, Panginoon, na bago pa dumating ang mga taong ito, alam mo na, Ama, kung ano mangyayari. Alam mo na, O Diyos, kung ano ang magiging tayo namin, Lord, sa uling panahon ito. Kung paano kami, Lord, na magre-rejoice, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, mga promise mo, Lord, sa uling panahon ito. Salamat, Ama, sapagkat alam namin na ang mga bagay nito inilaan mo para sa amin. At maraming nag-aangkin nito, Lord, maraming nagkagusto nito, Panginoon, maraming nagdi-desire nito. Ngunit salamat, Ama, sapagkat pinagkaloob mo, Lord, ito sa amin, pinahayag mo ito sa amin, gaya ng mga sanggol na gustong matuto, ngunit itinago mo ito, Ama, sa mga pantas at matatalino. Salamat, Ama, pagpalain mo ang bawat kaluluwa na narito, bawat individual, babae man o lalaki, matanda man o bata, Panginoon. Pagpalain mo kami at ikaw magbukas ng mga puso at isipan, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ay makinig kami ng mga salita na taglay ang sinseridad, O Diyos, taglay ng aming mga puso at isip, Lord, na lamang namin sa iyo, Panginoon, ino-offer namin, Lord, sa araw nito. Dinisin mo nawa kami, Ama, at anong mga bagay na hindi na ukol sa iyo, nawa, Panginoon, ay lumipat, Lord, ang mga puso at isip sa isang dimension, Panginoon, kagaya ng Panginoon, ang isang atmosphere na makalangit. Amen. Kami, Lord, ay sakupin mo sa araw na ito, Panginoon, Amen. at ipahayag mo, Lord, sa amin ang nararapat sa araw na ito. Punuin mo kami, Ama, ng pagpapala, una sa lahat, spiritual, Panginoon, at habagan mo kami, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, Lord, sa araw na ito. Punuin mo kami, Lord, ng kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, kapahayagan at pananampalataya, Amen. upang sa panahon, Lord, na kunting panahon pang mga darating, kami, Lord, ay mayroong kalakasan upang harapin ito at mapagtagumpayan. Pagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang may hawak ng lahat. Kahit hawakan mo rin kami, Ama, sa mga panahong nalalabi. At ganoon din sa araw na ito, dalangin namin, kapusin ninyo anong gawa ng kaaway. At ianumin mo, Ama, ang iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka. Bigyan mo ng inspiration. At nawa, O Diyos, ay masalita, Lord, ang mga salitang pawang pagpapala. Salamat, Ama. Diyan namin dalangin at pinabalik sa iyo lahat ng kapurihan, kadapilan at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 God bless you lahat. Hindi tayo umupo. So, isang simpleng mensahe lang ang isi-share ko sa inyo. Ang message ng propeta na why little Bethlehem? Bakit munting Bethlehem pa? Actually, ang ating Panginoon ay hindi naman talaga ipinanganak ng tinatawag na month ng December. Dahil ang tinatawag na mga kordero o yung tinatawag na mga tupa ay hindi nanganak ng tinatawag na panahon ng tag-ulan. Kadalasan ng kapanganakan ng mga hayop ay panahon ng tinatawag na yung June o hindi June. Panahon ng tinatawag na March o April. Sa tinatawag na silangan kasi ang tinatawag na summer naman sa Amerika is July, Brother Amen, tama ba? Pero pagdating sa tinatawag na Middle East, di ba, silangan hanggang sa tinatawag na Philippines, Far East ay tinatawag na March, April talaga ang summer. Tama ba yun? At yun ang time na kung saan ipinapanganak ang tinatawag na yung tinatawag na kordero o yung tinatawag na isang tinatawag na handog para sa kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Diba? At sa tinatawag na Old Testament, ang ating Panginoong Kristo, yan din ang seven seals sa kanila. Di wala ba kayo? Right. What is the opening of the seven seals? Yan ay revealing ni Christ. Diba? Kaya pagdating sa ating panahon, mayroong promise sa kanilang panahon kung saan ipapanganak ng isang birhen ang Kristo. At saan ba ipinanganak ang Kristo? Diba sa little bit din lang ipinanganak ang Kristo? Diba? At sa ating panahon, mayroon din tinatawag na promise. Ano yung promise sa ating panahon? Yun ang seven seal. Seven seal kung saan ang thunders na magbibigay sa atin ang rapturing faith. Right. Before the great and terrible day of the Lord. Tama ba? At ang seven thunders na yan ay connected talaga sa seven seal. Kaya yun ang issue. Yung tinatawag na church ages, yung tinatawag ng messenger na Malakay 4, sabi niya, he will do two things. First, to return the hearts of the father to their children. Pero hindi naman makakabalik ang puso ng tinatawag ng mga anak. Yung pananampalataya ng mga anak ay hindi naman maging kagaya ng pananampalataya ng mga apostol kung wala din ang seven thunders. Right. Kaya connected din sa Revelation 7. Pero kung natin hindi gamitin yung church ages dahil yan daw ay sulat ni Brother Little.
Paano naman itong sinabi niya dito sa tinatawag na QA? Diba? Na pinuputol. Gusto sanang madirisan ni Brother Arnel basahin, pero ayaw basahin ng diriso eh. Sabi niya rito, the seven thunders that had uttered their voices and no one could make out what it was. Walang pwede magsabi, walang makapaglalabas kung ano ito. Pero alam niyo, sabi ng iba, hindi alam ni Jan yan eh. Hindi alam ni Jan, pero para sa akin, alam ni Jan. Right. Bakit? Kasi sabi niya, Jan knew what it was. Right. Alam ni Jan, pero pinagbawal na isulat. Kasi sabi niya, but he was, pero pinagbawalan siya na isulat ito. At kanyang sinabi, sabi niya, but in the seventh angel, sa ikapitong anghel, in the days of his sounding, sa araw ng kanyang paghihip, ang mga hiwaga ng 7 kulog ay mahahayag. Amen. Yan ang kanyang sinabi. Pinagbawal si Jan na isulat, pero sabi niya, doon sa tinatawag na ikapitong anghel, sa araw na siya humihip, ang 7 hiwaga, the 7 mysteries of the 7 thunders would be revealed. Right. Amen. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, the seventh angel is the messenger of the seven church age. Doon pala mahayag yung 7 thunders. Kaya sa the bridge, di ba? Right, man. Sa the bridge, sabi ni Brother Branham, yung tinatawag na Revelation 10.1 ay kinunik daw sa tinatawag na coming. Revelation 10.1, coming. Ano ba yung coming? Rapture, coming ba yun? Ano coming ba yun? Sabi niya rito, tingnan natin. Yung quote. The bridge. Sabi niya rito, and when the seals are broke, and the mystery is revealed, at noong ang mga silyo ay napilas at ang hiwaga ay nahayag si Christ, diba? Ay nahayag si Kristo, sabi niya, down comes the angel, bumaba daw ang anghel, ang mensahero si Kristo, ng kanyang tinatawag na paa ay nasa lupa at sa dagat, at ang baghari ay nasa kanyang ulunan, sa kanyang ulo, at alalahanin, itong ikapitong anghel ay nasa lupa sa oras nitong pagbaba ng angel. Eh sabi ni Brother Branham doon sa 1964, sabi niya, nung angel ay dumating, nung nagpe-perform ng mga miracle, hindi ako yun, sabi niya, ako lamang, sabi niya, ang voice na ginamit ng angel. Wala akong kinalaman, sabi niya, we are feeling the unfeeling body word of the Son of Man. Bakit siya yun? Hindi ako. Voice lamang ako na ginamit. Kaya kung wala yung voice na gagamitin at bumaba siya at magbigay ng tinatawag na message, paano ilalabas yung message kung wala yung voice message na Brother Branham o yung 7th angel? Kaya mayroon talagang earthly angel para magbibigyan ng heavenly angel ng message. Kaya ito lang yung tanong ko, sabi ko, now remember, this 7th angel is on earth at the time of this coming. Ano ba? Bubuhayin ulit si Brother Branham bago ibibigay kay Brother Branham ulit ang insight, mga ngaral. O, di ba? O, tapos na yan. But actually, tinumbok natin yung oras na yun, February 28, 1963, at nangaral siya ng The Bridge, March na, di ba? March 17 na, 1963. Di ba? Kaya sabi niya, yung mga vision, doon sa tinatawag na, is this the sign of the answer? Sabi niya, yung tinatawag na 7 angels na nasa constellation, hindi na vision, sabi niya. Dahil doon sa tinatawag na Sunset Mountain, nangyari na, realidad na nangyari. Yeah, before sabi niya, is this the sign of the angel? Vision. Pero ngayon, hindi na vision, history na lang. Bakit? Dahil nangyari na yung vision, history na lang. But actually, ano yung vision? The 10th vision. Diba? Yung 10th vision, bago makita yung tinatawag na vision ni Brother Branham na yan, bago tumayo ng templo doon sa panahon ni Moses. Saan ba galing ang pattern? Sa Diyos galing ang pattern. Kaya yung Old Testament ay tibo ng mangyayari sa New Testament. Kaya bakit mayroong harmony? Bakit halos pareho yung mga sinasabi ng mga vision na yan? Yung mga pattern ng mga templo na yan? Bakit? Outer court, inner court, o holy place, or holiest of holy. Okay. Kaya, mayroon siyang tinitipo. At yung templo na yan, wala na pinapatukulan, ay walang iba si Christ. At ang Christ na yan, hindi na yung tinatawag na actual na templo. Dahil doon na nananahan yung tinatawag na sikay na glory. Dahil yung sikay na glory, nag-immortal lang o nag-build
tinatawag na Haggai 2:7. Lahat, buong tinatawag na Old Testament, mga Parisiyo, mga Sadduceo ay inantay yung coming ng ating Panginoon. Coming of the seventh seal sa kanilang panahon. Pero nung dumating, nakatabing pala sa laman na to at hindi nila na-recognize. The same din sa kapanganakan ng ating Panginoon, why little Bethlehem. Nung ipinanganak ang Kristo, mayroong 3 mago. Right. Sabi na rin dyan ang bituin, susundan natin ang bituin na yan dahil doon ipapanganak ang tinatawag na manunobos. Ay, anong nangyari? Nung sinundan nila saan? Doon na pala sa Little Bethlehem, ipinanganak ang tinatawag na Cordero, o yung tinatawag na pantubos ng kasalanan. Doon lang sa Little Bethlehem siya ipinanganak at hindi sa anumang lugar. Ano mayroon sa Little Bethlehem? At yan, pag-usapan natin, why Little Bethlehem? Yung spiritual Bethlehem sa ating panahon. Why little Bethlehem's lang? Why little ganito lang, Brother Japet, Brother Arnel, Brother John, Brother Ben, Brother Jed, o sino pa, bakit doon lang nangyari yung tinatawag na why little? Walang pinag-aralan, why little? Ganun doon, ipapanganak ang Kristo. At ang tipo din ng ating panahon na pinapangaral ni Brother Branham ay tipo din ng tinatawag na Cadiz Barnea, tama ba? Pagdating sa Cadiz Barnea ay kumuha sila ng tinatawag na grapes at yung tinatawag na mga prutas doon na pinakain doon sa mga tao sa Cadiz Barnea na kung saan sa pamagitan ng 10 tiktik na kasama si Joshua at si Caleb. Kaya hindi katakataka na part na tinatawag na 7 seal ay nakatikim din sila. Pero anong sabi nila? Ay hindi, oo nga, masarap yung pagkain, pero hindi natin kayang pasukin yung tinatawag na Kanaan dahil may mga higante doon, sarado pang 7 seal. Diba? Sarado pa, kaya hindi natin kaya, pero actually nakatikim na rin sila ng patutuo ng mga mensahe, andyan ang sinatawag na 7 seal. Okay, kaya pagdating doon sa tinatawag na paglabas ng Egypt, paglabas ng denomination, sa Red Sea pa lang, nasa promised land na ba sila yan? Wala pa. Pero ang tawag doon ano? Potentially. Potentially, patungo sila sa promised land. Diba? Kaya yung 7 church ages ay tinawag yun ng wilderness of sin. At ang dulo noon ay Cadiz Barnea, maraming nagkandamatay. Diba? Pero nung kumang-out sila sa Egypt, potentially, diba? Kaya mayroong this is the journey of the New Testament bride. Tumitipo yung tinatawag na church ages din, doon sa tinatawag na pag-come-out, this is another Exodus. Kaya mayroong 3 Exodus. Diba? At nung lumabas doon, diba tipo din ang ating panahon, nung lumabas tayo sa denomination, new birth na ba tayo? Potentially din. Yan ang church ages ay humakbang from Ephesians, new birth na ba? Potentially din. Dahil ang perfection ay sa ating panahon. Right, man. Diba? Right, amen. Kaya kung wala yung Kristo, ipapanganak doon sa panahon ng Old Testament, wala. Pero bago dumating yung tinatawag na Kristo, mayroong messenger, star messenger, na kung saan sa ating panahon mayroon ding star messenger na dapat nating subaybayan para doon ipapanganak ang Kristo. At higit pa dyan, bago ipinanganak ang tinatawag na Messiah, ano message ng prophet? Why it had to be shepherd. Diba? Bakit mayroong tinatawag na pastor? Ano ba yung gampanin ng isang pastor? Why it had to be shepherd? Tingnan mo nga, kung ibigay ko dito yung tinatawag na Right channel. quote. Ito nga yata. Right. Oh. The token. Sabi niya rito, and God will cleanse you from every sin. Just stay right there now. At ang Diyos ay lilinisin kayo sa bawat mga kasalanan. Manatili lang kayo dyan, sabi niya. At ang pastor ay papatnubayan kayo saan? Patungo sa tinatawag na pagsisisi at patungo sa tinatawag na token. Right.
Yun pala ang tinatawag na, hindi lang pala yung tinatawag na pastor. Ang pastor pala ay yun din ang dahilan kung bakit kayo magre-repent at dadalhin din kayo doon sa tinatawag na token. Actually, yung token, hindi naman ako magbibigay eh. Papatnubayan ko lang kayo doon, patungo sa tinatawag na token. Dahil ang token, yan ay si Christ mismo. Ang Holy Ghost ang token, di ba? Eh, ano ba yung Holy Ghost? Di ba si Christ? O, di ba? Okay. Mayroon pala tinatawag na shepherd din doon sa panahon ng ipinanganak ang tinatawag ng Kristo. At ang shepherd ay gising sa gabi. Gising sa gabi ang tinatawag na shepherd at ito yung panahon ng gabi. Diba? Sila ay nagpupuyat sa panahon ng gabi. Saan ba nagpupuyat ang pastor? Pastor, nagpupuyat ka na sa business mo ah. Bihira ang pastor. Okay. Pero actually, may business man o wala, diba? Halimbawa, pastor nagtatrabaho, parang business din yun. Trabaho o business, isa lang yan. Yung ibang way lang. Trabaho sa'yo, business, yung isa pareho lang yan. O, diba? Kaya, ganun pa man ay, iba naman talaga yung business na tinatawag na spiritual. Iba yung tinatawag na business pagdating sa tinatawag na pastor. Mayroon talagang pastor na puro na lang business. Kaya mayroong nag-quote, pinakbakan ni Brother Branham yung mga Christian businessman. Sabi ni Brother Branham, kung kayo ay businessman talaga kayo. Kung kayo ay pastor kayo. At in-apply naman ngayon ang tinatawag ng mga mga pastor na hindi daw pwede mag-business ang pastor. Dahil ang tinatawag na pastor ay pastor at ang businessman ay businessman. Hindi nila nabasa ang binabakbakan pala ni Brother Branham ay ang mga Christian businessman. Diba? Kaya minsan may mga nakikita tayong part, may nakikita tayong bahagi na mali lang yung pag-apply. Pero ganun pa man, hindi ko naman pinapangaral yan para i-promote o para protektahan lang dahil mayroon akong business. Ang masama, wala ka ng business, puro ka lang matulog, puro ka gala, wala kang minsahe sa simbahan mo. Diba? Hindi mo alam kung anong naging sitwasyon, basta isip mo lang, magpaparami lang ng membro, maraming dadalhin na simbahan, tapos mangangaral ka sa panahon ni Christ. Nung nangaral si Christ, ayaw ni Christ ng paramihan, gusto niya pakuntian. Sabi ko, bakit pinapangaral ito? Tapos sa panahon na to, gusto paramihan, ayaw ng iba ng pakuntian. Minsan, brother, pasensya na, pero nababanggit na ibang pastor, diba? Bukas ang pintuan, kung ayaw dito, lumabas tayo. Sabi, iniisip ko rin yan eh. Sabi ko, parang may point naman. Kasi sa panahon ni Kristo, gano'n naman talaga eh. Pag mangaral si Kristo, sa kanyang panahon, kayong lahi ng mga lubong, si John the Baptist pala yun ha. Kayo'y sa inyong amang Diablo, ganun talaga katindi mangaral si Kristo. Sabi ni Kristo, kayo magsialis din baga? Sabi naman ng 12, sabi naman ng isang alagad, saan kami tutulong ng Panginoon sapagat ikaw ang may salita ng buhay. Kaya yung denomination, puro lang yung tinatawag na encouragement. Yung message daw, pilitan naman yung iba. Ayaw mo mag-repent? Umalis ka. Ang repentance ay hindi ka nakaraka. Ang repentance ay nakabatay sa unawa. Kahit nag-repent ako sa tao, ngayon kung wala naman ako naunawa, kinumpir lang ako ng tao. Ang repentance ay nakabatay sa pakipag-deal din sa'yo ng Diyos. Ang hirap yung tinatawag na Nicolaita. Okay. Simula tayo ng tinatawag na message. Balik tayo. Why little Bethlehem? Yan ang mensahe ng propeta. Kaya mayroon na tayong tinitipo. Diba yung promise sa ating panahon? Nakatikim na rin sila ng tinatawag na kung ano yung mayroon na pulot at mga binubukalan ng pulot at gata yung tinatawag na promise land. Mayroong tik-tik, mayroong mga spice na napatunayan na mayroon nga sa ating panahon. Diba? Tinitipo din ng church ages, yung tinatawag na church ages. Dumanas din ang biyaya ng Panginoon. Kumain sila ng mana. Diba? Nagaling sa langit. Ano ba yung mana, Pastor Boy? Kaya sabi ni Christ, I am the bread from heaven. Siya yung mana na yun, spiritually. At ang mana sa panahon ni Luther ay para lang sa panahon ni Luther. Hindi mo pwede pa na dalhin sa panahon ng mga Wesleyan. Dahil pag dinala mo yan, contaminated na yung mana na yan. Dahil
o yung food of yesterday. Kapag dinala mo sa ating panahon, yan ang tinatawag na, ano sabi ni Brother Arnold kanina? Yung liwanag ng nakaraan. Yung iba matitigas ang ulo, nagbaon, nagtago talaga, kumbaga sa ano, wise eh, magulang. Nagtago talaga ng mana. Gugutumin ng mga anak. Hindi, may promise ang Diyos na tinatawag na mana para bukas. Matalino nga eh. Mabuti na yung matalino. Kasi ang wise virgin, yung foolish virgin. Kaya babauri namin itong mana. Tinago. Tinumagan, panis na. Wise. O, di ba? Sa sobrang pagka-wise pala, sasablay din minsan. Alam mo, may mga kwento na parang kwentong lasing lang. Diba? Kwentong lasing lang, kwentong kanto lang. Mga kwento na hindi ko alam kung nangyari talaga o hindi o katag-isip lang na kwento. Pero mayroong punto naman na kwento. Dinala daw ni Kristo yung mga alagay kasama si Judas. Pagdating daw nila doon sa tinatawag na matarik na bundok, sabi niya bago tayo umahon, magdala kayo ng bato. Dala daw ng bato yung mga alagad, malalaki. Ay sabi na nila, sa tarik ng bundok, bakit malalaki ang dali ko? Yung sa akin na lang, sabi niya, maliit. Hindi ako mapapagod, makyat. Matalino talaga si Judas. Wise eh. Ay sabi niya, be wise, like a serpent, but harmless as a dove. Kaya mahirap yung lagi niyong hinaharm. Harm your sister, harm your brother, harm your pastor, harm yung sino-sino, harm the unbeliever. Kaya sabi niya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. At hindi lang sa lahat ng mga tao. Magkaroon kayo ng kapayapaan doon sa tinatawag na sambahayan ng Diyos. At pagdating ka sa taas, hingal na hingal yung ibang tinatawag na alagad. Diba? Si Judas, easy lang. Maliit yung sa kanya eh. Magulang eh. Ay, nung nga siya gutom, ginawang tinapay yung mga bato, ay gutom si Judas. Maliit daw sa kanya. Yung sa ibang alagad, malaking pusog. Kasi bago pa nangyari yung lahat ng mga bagay, alam na ng Panginoon yung nasa puso ni Judas at nasa puso ng mga alagad. Sa tingin nyo kaya nalipili sa mga alagad na gagawing tinapay yun? Itong lasinggo lang yata yun, di ba? Pero may punto. Bumaba sila. Pinadala na naman ng bato. Ay sabi ni Judas, ito na. Ano na yung sa akin? Kasi gutom ako. Akyat sila ng bundok. Pinad na ikaw si Judas. Gutom pa naman. Tapos yung ibang alagad, maliliit. Sabi daw ni Kristo pagdating sa tuktok, ibato nyo yan kung gaano kalayo ang ibabato nyo, ganyan kahaba ang buhay nyo. Malaki. Ay malaki kay Judas, gutom pa. Diyan lang. Bato ni Judas, ay dyan lang. Yung sa ibang alagad, ano nalayo? O, di ba? Sabi ni Kristo, ayari na naman si Judas. Minsan, matawa lang pero may punto, di ba? Yung sobrang gulang, mahirap. Gugulangan. Matalino kumain. Ngayon, kaya ko naman, baba naman, akit na isang bundok. Sabi niya, magdala kayo ng bato. Ito na, sigurado na to. Sabi ni Judas, magdala ko yung isang maliit at isang malaki. Ang hira yung ibang alagad. Dinala daw. Pero hindi talaga nangyari kasi hindi pa naghihikaw yung alagad. Dinala daw yung bato. Yung sa mga alagad, dalawang maliit. Kay Judas, dahil sigurista, malakit maliit. Balik tinatay. Ay nga, nahingal siya, may malaki pa rin maliit. Pagdating daw doon sa taas, sige, gawin natin mga hikaw yan. Ginawang hikaw. Ganyan na daw siguro. Hiraan na yan. Kaya, sobrang gulang. Diba? Sobrang talino. Kaya dito sa atin, ano bang talino natin dito? Ano bang tinatawag na pinaka-quote natin dito? Dati, "They that waited upon the Lord shall renew their strength." Lagi lang tayo nag-iantay sa tinatawag na biyaya ng ating Panginoon. At lagi lang tayong gumagawa na hinahanap natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano message ng propeta? Doing to do God a service without being His will. Mahirap yun. Kaya sabi ni Brother Branham, yung sincerity minsan, many times, yung sincerity ay hindi rin pala batayan. Tama.
maraming sincero, bigo, sabi ni Brad Branham. Akala nyo ba yung mga madre, hindi yan sincero na pumunta doon sa kumbento, magbabayad pa, tapos aalay nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos na hindi nila alam na sa panahon pala na sila naging madre na pasal na sila sa Diablo. Pero sincero bang puso nila? Sincero. Diba? Kaya yung sinceridad pagdating sa tinatawag na Calvinist at Armenian, yung iba Calvinist talaga, yung iba Armenian talaga. Bakit? By grace we are saved. Grace we are saved. Legalista yung isa naman hindi. Kaya nangyayari, doon sa mga by grace we are saved, ay kahit ano ng buhay, biyaya lang. Ay, i-claim lang naman tayo eh. Basta sa body na tayo, kahit point lang, ligtas tayo. Sa-charge tayo. So, dahil grace. Sabi naman, nagpo-post, grace. Yung iba naman, legalista. Perfectionist naman. Gustong tumingin sa lahat, perfect ang lahat. Parehas. Oh. Mahirap. Legalista sa Armenian, nagkalaban. Pero pag titingnan natin, may point naman ang legalista, may point naman yung tinatawag na Armenian. Calvinist, may point naman. Hindi lang nila nakita kung paano ilapat. Kaya sabi ng talata, tayo ay mapakasakdal gaya ng ating Ama sa kalangitan na sakdal. Paano ba tayo maging sakdal? Paano ba tayo maging perfect? Be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Paano ba tayo maging perfect? Yung bundok paano lang naging banal? Dahil yung banal ay nasa Kanya, paano tayo maging banal? Kung ang banal ay nananahan sa atin. Paano tayo maging perfect kung ang perfect ay nananahan sa atin? Pero kung legalista ka lang, gagawa ka sa sarili mo para ka maging perfect, na walang pananahan ng perfect, pahirapan mo lang ang sarili mo. Ikaw naman na puro kabiyaya, inuuto mo lang ang sarili mo. Diba? Uutuin mo lang. Dahil yun na, tama naman talaga, biyaya ng Panginoon, walang ano yan, walang tinatawag na hangganan. Pero huwag mong utuin ang sarili mo. Dahil kung ang Diyos ay God of mercy, siya ay God of judgment. Diba? Okay. Kaya, maraming regalo ang hinahangad ng mga tao. Kahapon, Pasko, regalo. Anong regalo, Brad? Merry Christmas, anong regalo? Mag-ibigan tayo. Mag-ibigan tayo. Yeah. Love. What is God? God is love. Ano yung love? Pagdating naman sa tinatawag na pyramid, yung pang tinatawag na last, yun ang love. Sa madaling sabi, yung 7 seal, yun ang love. At ang love, lahat ba? Ilan bang mahal daw, sabi ni Brother Amel? Mga pastor, 3 mahal, 2 mahal. Diba? Mahal. Yung love na yan, akala niyo pag-ibig na yan, hindi naman yan para sa iba. Si isang bride lang binibigay yung tinatawag na pag-ibig. Doon lang yan pinupulong at doon lang yan sinasabi sa bride ang pag-ibig. Yung mga promises, doon lang yun binibigay sa bride. Hindi naman para sa lahat. Diba? Kaya yung tinatawag na Christmas, ano ba? Dahil sa pag-ibig, pinanganak ng Diyos, for God to love the world, at pagkatapos, biyaya na ng lahat. Dahil mahal na ng Diyos ang mundo. Kaya sabi niya, so that whosoever believe in Him, ano yung believe? Believe means understand. Ano yung understand? Ma-reveal sa iyo yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos. Mahayag sa iyo na ikaw nga yung kanyang mahal. Diba? Kaya sabihin nyo, paano ba ang pagmamahali apply, Pastor Boy? Ang talata at basahin nyo, kung hindi nyo kayang mahalin ng inyong kapatid na inyong nakikita, paano nyo sabihin mahal nyo ang Diyos ay hindi nyo nga nakikita? Sabi ng talata, sinungaling kayo kung hindi nyo kayang mahalin. Mahalin lang nyo ba o kaya nyo lang bang gawa ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti? Ay wala kayong kaibahan sa mga infidel. Yun ang sinasabi na tinatawag na Biblia. Kung ang tinatawag na bibigyan nyo lang ay nagbibigay sa inyo, naghahanap ka ng ganti, ito yung pag-ibig. Pero yung pag-ibig, walang hinahangad na kapalit. Diba? Oh. Kaya sabi nga, sige, pag binato kayo ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Eh, nabanggit ko nung linggo, tama naman talaga, batuhin din ng tinapay. May palaman nga lang ng granada. Diba?
Okay, at Christmas. You know, at Christmas, I think we all, too many of us, I wouldn't say all, but too many of us lost the real value of Christmas, of what Christmas is. Kung ano talaga yung meaning, kung ano yung halaga ng tinatawag ng Christmas. Ano ba talaga? Basta lang, pira, pira. Ano ba ang mayroon pa Christmas, pa December? Bonus, diba? Pasyal, magandang damit, diba? Regalo, yan ay tipo lang ang tinatawag ng material. Sabi ni Brother Branham, I notice out here, napansin ni Brother Branham din sa kanyang panahon, even the palm trees are decorated and in the East it's always a pear tree or the evergreen and months or weeks rather. Months or weeks, iba kasi dito sa Pilipinas, ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko ay sa Pilipinas. Pagpasok ng bare months, Pasko na, sinta ko. Hanggang tinatawag na April, Pasko pa rin. Selebrasyon. Ano ba talaga yung Christmas? Actually, marami nag-aantay ng parating na Kristo eh. Pero kung binigay yung regalo na yan, ano namang ang kabuluhan kung binigay ang regalo na yan, wala namang itik sa buhay mo. Kinakailangan ko na siyang patayin para magkaroon ng tinatawag na itik sa buhay mo. Kaya marami ang nagagusto ng message. Diba? Ano naman ang naging effect ng message sa buhay mo? Ano ba ang nabago? Ano bang naibunga ng message sa sarili mo? Decorated. Kaya sabi niya rito, it's always the tinsel and the great, they made it a commercial and instead of what it really means, ginawang commercial sa halip na kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, ano ba talaga ang kahulugan nito. Kaya Bethlehem, Bethlehem, ano ba ang meaning ng Bethlehem? Bakit sa Bethlehem at mayroon tinatawag na tinutukoy na spiritual Bethlehem kung saan iba panganak yung tinatawag na Kristo? Spirit, kung yun na may tinatawag na lugar talagang Bethlehem, dapat nakita natin ngayon yung spiritual Bethlehem, while little Bethlehem na ipapanganak ang Kristo. Yung tunay na regalo, ano bang regalo sa mundong ito? Ano ba? Mayroon. Okay. Tingnan natin. I don't believe that Christ was born the 25th day of December. Hindi daw naniwala sa Brother Branham. Kaso lang, dahil siniselebrate ito bilang isang tinatawag na tradition, at ito ang nakagawian ng mga tao, dapat ipangaral natin kung ano yung meaning talaga ng tinatawag na Christmas. It would be impossible for the things to happen. The hills of Judea are snowier than why snow is waist deep in there in the month of December at in Judea. Kaya may tinatawag sa Judea daw, may yelo sa panahon na yan. But we realize in studying history, Christ was probably born in the spring, along maybe April or May. April or May pala. Or tinatawag na March, April, May, gano'n. Somewhere like that. Kaya yung month naman ng kamatayan ng ating Panginoon sa tingin nyo, anong month? Minsan. Ang Abib, ito yon yung kapanganakan. Yung kamatayan naman. Madali lang bilangin yan. Kung siya ay pinanganak ng tinatawag na Abib, o Nisan. Kung siya ay pinanganak ng Nisan, ano ang kanyang kapanganakan? Magbilang ka lang ng 6 months. April, May, June, July, August, October. Kasi 3.5 years ang ministry ni Christ. Kung birthday niya ay April, magbilang ka ng 6 months, doon siya pinatay. Kaya yung month of September, di ba pag tingnan yung month of September, mayroong mga bahagi dyan kung anong nangyayari sa tinatawag na 7 Feast of Jehovah at yung mga tipo, ang sa rapture, yung mga fest, makikita nyo doon kung anong month si Christ pinanganak. Kaya sabi niya, somewhere like that, but when it changed, they brought it when Christianity was converted into Romanism. Kaya nabago lang pala ng December 25 dahil yung tinatawag na Christianity ay na-convert sa Romanism. They made the sun God's birthday. Kaya yung December 25, yun pala ang birthday ng tinatawag na sun God, ng tinatawag na pagan Rome.
Sun God, hindi ko na isusulat kasi nakalagay naman dyan. Which was the solar at the 25th, from the 21st to 25th of December. The sun setting light almost hardly changes at all. And then that was the sun God's birthday. So they changed it to the sun God. Kaya tinatawag na sun is salit na birthday ng is-UN. The Diyos nila, ginawa nilang birthday na is-ON. Okay, katuloy natin. Sabi niya rito, but remember, whatever that day it might be, we still doesn't take away the sacredness of what is supposed to be. Where Satan has robbed us of this ninakaw, has made the great commercial and Santa Claus stole all of the worship. Kaya mga Santa Claus, wala. Okay lang mag-Christmas. Pero mga Santa Claus, huwag niyo turo sa bata nyo. Kasi wala naman talaga ng Santa Claus. Diba? Kaya sabi niya rito, kaya sa halip na mag-worship kay Christ, dahil si Christ, si Santa Claus na ang nasamba. Kaya sabi niya rito, and it's become a day like Easter, like bunny rabbits and pink doves. And then, what the God to do with Esther? Ano bang nangyari sa Esther na yan? What's that got to do with the resurrection of Christ? Ano ba nagawa dyan sa Esther o sa pagbangon ng ating Panginoong Kristo? It's just like the world today, kagaya ng mundo ngayon. The kids on the street can tell you more about D.B. Crockett than they could about Jesus Christ. Siguro yung sikat sa kanilang panahon eh. Kaya mga bata ngayon, mas kilala pa nila si D.B. Crockett. Hindi ko kilala yan eh. D.B. Crockett, pwede naman natin aralin kung sino yan. Kaya yung mga bata, pag Katoliko, mas alam pa nila si Santa Claus isa kay Kristo. Pag araw ng December, Santa Claus, kaya makanta, Santa Claus is coming to town. Mayroon ba Santa Claus talaga? Wala naman talaga Santa Claus, kaya kayo ng mga bata kami, nagkabit kami ng bidyas eh. Tapos, lalagyan ng barya ng nanay mo, mga pagkain. Pag umaga, Santa Claus daw. Ayun ako. Pero nanay mo, nagbigay. Okay, kaya sabi niya rito, then, they can tell you more about some criminal of this gone by that they can, the Prince of Life that was born 1900 years ago. 19th century kasi kay Brother Banam. Mas kilala kanila sila Alam nyo, yung mga sikat ngayon, mas kilala pa nila doon sa tinatawag na Prince of Peace. Mas kilala naman ang lahat si Kristo eh. Ibang Kristo ang pinapangaral natin ngayon na mas kilala nila kaysa sa Kristo ngayon. Anong Kristo sa panahon natin ngayon? Yung seventh seal. Diba? Lahat naman kilala eh. Pagdating Jesus, Jesus, lahat naman kilala eh. Pero yung Kristo sa ating panahon, yung Prince of Life, ang seventh seal is between life and death. Right, man. Wala silang alam. Kaya sabi niya rito, that was born 1900 years ago. Saan ba yung pinanganak 1900 years ago? Yung tinatawag na Christ. Sa Little Bethlehem. Ano ba yung Little Bethlehem? Bethel and Bethlehem. Yung munteng Bethlehem na yan. Kaya ang tinutukoy ko, ang Kristo ipapanganak sa panahon na to doon sa tinatawag na spiritual Bethlehem na dapat ipapanganak yung Kristo. Ano yung Kristo, Pastor Boy? Sabi nga, built in human flesh. Yung Kristo na ipinanganak at nagtabing sa laman. Okay. Eh sabi nga rito, but that doesn't take the real thing away from the Christians. From we Christians. Parang hindi daw naalis sa atin yan. Na mga totoong Kristiyano. Yung tinatawag na pagkilala sa tinatawag na Prince of Life na yan, na ipinanganak doon sa Little Bethlehem. Kaya sabi niya dito, kita nyo, you see, all is light is this in the darkness. Yung liwanag ay nagliliwanag sa kanyang tinatawag na pinakaliwanag o pinaka-best na liwanag doon sa kadiliman. They work like lightning in the black cloudy skies at night. Doon sa panahon ng gabi, doon sa
tinatawag na maulat sa kalangitan, di ba? Mayroong tinatawag na lightning. Shows there can be a light in the darkness. Pinapakita lamang na mayroong tinatawag na liwanag sa kadiliman. O, dito na tayo. Bakit ganun ang pananalita ni Brother Branham? Mayroong tinatawag na light in the darkness. Anong talata ang naalala nyo? Anong talata? Sikaraya, tama si Brother John. Ang maalaala nyo talata dito ay Sikaraya 14. Ang Sikaraya 14, but in the evening time, it shall be light. So, kumukunik na ba sa 7 seal? Pati ba naman yan? Why little Bethlehem, kinukunik nyo na sa 7 seal? Bakit? Saan ba nilagay ni Brother Branham yung talata na Sikaraya? Anong message niya? Message ko noong nakaraan. Anong message niya? Oh. Hindi niyo naalala? Anong pamagat ng mensahe? Sulat ko na. What is the attraction? Yan. Kaya pinag-usapan yung mga mountain. What is the attraction on the mountain? Ayaw nilang paniwalaan. At ang tinatawag na doon sa bundok na yon, doon nilagay ni Brother Branham, doon niya kinuha sa bundok na yon, sabi niya, anong bundok? Ano ba yung sun? Sunset Mountain. Kayong liwanag ng tinatawag na mensahe sa ating panahon, saan daw nangyari, sabi ni Brother Branham? Saan? Doon sa mountain. Yung Sikaraya ay kinuha ni Brother Branham, ang message daw ng tinatawag na mountain na yan, yun ang message ng Sikaraya 14. Anong mountain? Sunset Mountain. Sunset Mountain? Ano ba yan? Jabilina Hunting? Jabilina Hunting. Kaya yung Sunset Mountain, hindi na yan vision. Mayroong vision na kung saan mangyayari at ang nangyari sa Sunset Mountain, hindi na vision, kundi realidad na talaga mismo na mayroong message na binigay ni Brother Branham. Kaya kataka sila the bricks na naaral si Brother Branham. Alam na ni Brother Branham dahil nangyari na yung tinatawag na evening light doon sa Sunset Mountain. Oo, kaya sabi niya rito, pinapakita lamang na mayroong tinatawag na liwanag sa kadiliman. And when the light is shining, you don't see the sun shining. You don't need the lights too much. But darker, the smaller the light, greater it will shine in the darkness. Kaya pag dumating yung liwanag ng araw, sila kailangan niyo pa ba yan? Hindi na. Liwanag ni Luther, light ng yesterday. Liwanag ni Wesley, light ng yesterday. Liwanag ni Pastor, liwanag ni Bishop, light ng yesterday. Hindi na yung kailangan. Saan ba yung liwanag? Doon sa vision. Dati sa taas daw ng tinatawag na tent. Sa loob ng room. Behind the veil. Ngayon saan? Saan ang veil? Sa human. Sa human. Why little human veil na yan? Why little Bethlehem na kung saan ipinanganak ang Kristo dyan? Nakita ba ng mga tao? Na mayroong Kristo na ipinanganak sa panahon ngayon? Kaya sabi niya, greater than this shall you do. Huwag niyong sabihin, sabi ni Brother Branham, na mas higit pa sa ginawa ng Kristo. Greater than this, dahil dati si Kristo isa lang nangangaral, ngayon marami na kayo. Kaya sabi niya, we are the light of this world. Tama ba yan? We are the light of this world. Tama ba yan? Or we are the katitisuran of this world. Oh, diba? Kaya sabi niya rito, ano ba talaga ang liwanag? Tingnan natin. Nagpasan mo nga muna ang kunti ito. 18. Isa lang naman tungkol na ito eh. Isa lang. Full union.
this word revelation brings the elect of God out of the world and into full union. So yung revelation na yan, kung hindi complete, akala nila sa bawat, may messenger sa bawat age, akala nila complete na yon. Mayroong full union sa panahon ni Luther, may full union sa panahon ni Wesley, may full union, maraming full union. Paano magiging full union yan kung may dinagdag pa? Okay, tingnan natin. Sabi niya, this word revelation, itong salitang kapahayagan ay magdadala sa mga hinirang ng Diyos palabas sa mundo patungo sa full union kay Jesucristo. Ito mga mensahero ay tinawag na mga bituin. Kasalan ng mga bituin, yan ang tinawag na light ng yesterday. Brother Branham, bituin, mga messenger, kasama yan dyan. Seven stars, seven messengers of the seven church ages. Kaya sabi niya dito, they shine with a borrowed or reflected light of the sun. Nanghirap lang sila ng liwanag sa araw. Nagrefleksyon lang ng liwanag ng araw o nanghirap lang sila ng liwanag sa araw. Okay, kaya sabi niya dito, sa sun o sa anak, kung saan ang Panginoong Hesus. Sila mismo ay tinawag ng mga bituin dahil sila ay mga may hawak ng holders of light sa gabi. Thus, in the darkness of sin, sa gabi ng kasalanan, they bring the light of God to His people. Dala-dala nila yung liwanag ng Diyos. Saan? Patungo sa kanyang mga tao. Dito sa baba, tingnan natin. Sa baba. Anong panahon ito? Tiyatira, di ba? Ito yung panahon ng Dark Ages, panahon ng kadiliman. Pag sinabing Dark Ages, tinawag din itong apostasy. Pag sinabing apostasy, sa tingin nyo kaya maliwanag pa? Madilim yan. Madilim, kaya yung drawing doon, yung itim, ganun eh. Yung sa kabila naman, panahon ni Luther, ganun ang itim eh. Pero ang gitna niyan, di ba may liwanag dito konti, may liwanag dito konti kay Luther. Yung itim na yan, ganun yan eh. Ibig sabihin yung dito, dilim talaga, purong dilim yan, bago dumating si Luther. Ang tawag doon, apostasy. Kaya pinag-usapan lang sa Newbert, Luther, Wesley, panahon Pentecostal, panahon natin, may Newbert, paano yung sa likod? Church Ages, may Newbert, paano yung sa likod? Kasi laging tatlo lang pinag-usapan, Church Ages, may Newbert, paano yung sa likod ni Luther? O diba? Kaya sabi niya rito, it is dark for the word of the Lord is almost entirely hidden from the people. Ito ay madilim daw. Yung salita ng sa Edom Melinda, halos buo talaga ay natatago na sa mga tao. Ang kaalaman ay ng tinatawag na kaitaasan ay halos nawala. Yung kamatayan daw ay napagtagumpayan yung tinatawag na karamihan ng mga nananampalataya. Kaya sabi niya yung mga bagay ng Diyos at the lowest age, notice that it said that Satan would surely conquer God's people. Ay, na-conquer pala. Halos na-conquer na ni Satan yung tinatawag na mga tao ng Diyos sa panahon na yan. Okay, pag pinabago pa yan basahin, yan, may mga tinatawag na mga stars ang pinag-usapan. Yung tinatawag na chief star, si Christ. Okay. If ever a people made a promise, embracing the land where there is no night, yung mga tao daw ay kinakailangan nila yung pangako na kung saan yung lupain daw ay walang gabi. It was the people of the dark ages, sila yung mga tao sa panahon ng kadiliman. That is why, yan ang dahilan kung bakit ang Espiritu ay nangako ng tinatawag na morning star. Di ba pag binasa niyo yung aklat ng Revelation, may morning star na pinangako sa kanila. Siya ay nagsasabi ng chief star na kung walang iba si ang Panginoong Jesus na nananahan sa liwanag unto which no one can approach. Saan yan? Di ba sa Timothy?
Timothy, will in the future kingdom illuminate them by His own personal presence. Yung kaharian na parating daw ay mapupuno ng kanyang presensya. He will not using stars. Hindi na siya gagamit ng tinatawag na mga star o mensahero para magbigay ng liwanag. Diba? It will be Jesus Himself speaking face to face as He shares His kingdom with Him. Sa tingin nyo kaya, saan siya nangyari? Face to face. Future? O ngayon na? Ngayon na yan. Si Jesus mismo, sa kanyang sarili, magsasalita yan sa'yo face to face. Kailangan niyo pang pangangaral ni Pastor? Hindi na. Kasi yung sa loob ninyo mismo na Kristo, face to face nagsasabi sa'yo kung ano yung totoo. Bakit? Yung pinangaral natin, di ba, yan ay tinatawag na sinulat ng tinta doon sa mga papila at bato, sa table of stone. Pero sa Corinthians, hindi na yan sinulat doon sa mga table of stone at sa mga papel. Sinulat na sa inyong pusong laman. Kaya yun ang kanyang kaharian. Paano yung kingdom, Pastor? Yung kingdom niya, ibabahagi niya yung kanyang kaharian sa iyo. Saan ang kaharian? The kingdom is within us. Nasa loob natin. Kaya tingnan natin. Sa baba. It is the morning star that is visible when the light of the sun commences to shine. Maging visible yung tinatawag na morning star. When our sun, kailan? Kung ang ating sun is Yom, Sun, Jesus, is O-N, comes, there will no further need of messengers. Wala na si Brother Branham. Philip Sarge, wala na si Brother Branham. Wala na. Kailangan pa ba natin si Brother Branham? Yung iba nag-antay pang babangon si Brother Branham, mga ngaral eh. Kaya sabi niya rito, He will bring us His message of share Himself. Yung share Himself. Yung mensahe to share of Himself. Share Himself. As He rules His kingdom and we live in His presence, the light of the world will become. Saan? Ang liwanag ng kanyang salita ay magiging maliwanag pang, mas maliwanag, lumiliwanag pa. Di ba? Brighter becomes brighter and brighter. Saan kaya nilagay ni Brother Branham? Sa ating perfect day. Ito nilagay ni Brother Branham. Kaya yung light na kanyang tinatawag na salita ay maging mas maliwanag pa. Saan? Sa ating perfect day. Kaya dati, sabi nga ni Brother Amel, yung mga pastor, sila unang pastor, maliwanag din naman. Pero iba yung panahon natin ng perfect day. Yung perfect day. Sa ating panahon, in our perfect day, yung light na yan, na hindi na natin kailangan yung messengers. Bakit saan na? Saan yung light na yan? Saan yung sikay na glory, yung tenth vision, na kung saan mayroong liwanag sa taas? Meron bang drawing yung Brother Ding kanina? May liwanag sa taas? Mayroon. Ngayon, saan ba yung liwanag? Wala, sa taas lang ba o mayroon sa room? Mayroon sa room? Mayroong liwanag sa room. Sa ating panahon, mayroon bang liwanag sa room? Mayroon, dapat mayroon. Sa room na yan, dapat mayroong liwanag. Dahil ang liwanag na yan, hindi na natin kailangan ng liwanag para ibang mensahero. Dahil yung liwanag na yan, saan? Dito sa atin. Dito sa little compartment, yung little room na nasa heart natin pag nandoon. Sino magtuturo sa iyo? Na tinatawag na tama at mali. Dahil ang tama at mali ay alam mo. Pwede ba alam natin ang tama, hindi natin alam ang mali? Imposible yun. Mag-alam natin ang tama, sigurado alam din natin ang mali. Diba? Yan ang dahilan kung bakit pinapangaral yung tinatawag na mga bahagi ng mga ABC dahil yun ang ipapaaral sa inyo. Ay, masama pala ito. Ay, masama pala ito. Ay, masama pala ito. Sino magsasabi sa inyo? Di ba sa loob nyo? Ngayon, yung roller, yung nagro-roll sa inyo,
Sino ba? Yung husband nyo, si Kristo. Oh, sino ang husband nyo? Christ. Pastor o si Christ? Christ. Sinong headship nyo? Christ. Hindi, pastor. Si Christ o pastor? Nagtataka lang kami dati. Pag i-type mo pala sa message ni isang quotation, walang sinasabi ng pastor ay headship. Si Christ talaga. Pero bakit? Ay revival, pastor headship down the line. Nalaman ko pala yung mga kasabihan na yan sa denomination pala pinapangaral yan. Down the line. Pastor, prophet, Kristo, Diyos, yun pala down the line ang tinatawag na headship. Pero isang quotation pala wala yan. Anong tawag doon? Revelation daw eh. Pag walang quotation, ang tawag revelation. Diba? Yung perfect day, yung light of this world, yung liwanag ng kanyang salita ay naging mas maliwanag sa ating panahon. Kaya praise the Lord, dahil naabot natin yan. Okay, tingnan natin. Why little Bethlehem? Ay yung Bethlehem na sinasabi, kaya sabi niya rito, kita nyo, all is light yan, expressed in the darkness, the cold lighting in the black cloudy skies at night. Okay, nabasa na pala natin yan. Baba natin ng konti. Yan, okay, sabi niya rito, and that's more the less that we Christians, ay mga Kristiyano, you ought to be testifying to the glory of God, giving His Son to us. This Christmas ought to be an outstanding thing. We Christians ought, no matter how much it looks, it make it shine that much better. The whole world got tinsel. Ano ba yung tinsel? Ang buong mundo daw ang makukuha nila tinsel. Ano ba yung tinsel? Okay. Tingnan natin kung ano yung tinsel ha. Para makita nyo. Yung decoration consisting of the threads and shiny metal foil attached to the length of thread, superficial attractiveness or glamour, yung mga palamuti. Yun pala ang tinsel. Kaya yung mundo, gaano man sila maglagay ng kung anumang mga palamuti, sila kailangan i-testify natin yung tinatawag na Kristo sa ating panahon. Gaano man kaganda, gaano man kakinang yung mga palamuti nila. Nakuha natin si Kristo. And that we ought to be letting shine in this dark hour that we're living in now. Kaya kung nakuha natin si Kristo, ano ba natin nakuha si Kristo? Kung wala yung 7 seal. 7 seal. Saliwa na yung 7 seal. Madaling sabi. Nice lang yung release. Okay. Nakilala niyo si Kristo, nakuha niyo si Kristo, kaya yung tinatawag na regalo eh. Maraming regalo eh. Regaluhan kita na ito, regaluhan kita ng ganyan. Iba talaga, yung sarili ko ang ibibigay sa'yo. Yes. Right, man. Anong tawag doon? Kung ang lalaki, ibibigay niya ang kanyang sarili sa babae. Anong tawag doon? Saan yung nilagay natin kanina? Ruler, di ba husband? Di ba husband? Kaya tinawag tayong husband, si Kristo pala tinawag na husband natin, tayo yung wife, kasi dapat yung Kristo na nasa loob natin, yun ang ruler. Yun ang tagapamahala sa atin. Kung pastor lang ang tagapamahala dito, o si nanay lang at si tatay, pagtalikod niyan, magtatago-tago yan. Diba? Takot ako kay pastor, takot ako kay sister, takot ako kay brother, baka makita, nakakahiya. Pero sa Diyos nila nahiya. O diba? Kaya sabi niya rito, we think of how God does things in unusual ways. Kakaiba. Sinabing unusual, hindi pangkaraniwan.
Why little Bethlehem? Ano ba mayroon sa Bethlehem? Bakit sa iyo pa? Bakit sa kanya pa? Bakit ikaw pa ang binigyan ng 7 seal na yun? Wala ka namang pinag-aralan. Kala ko si Pastor Boy, ano bang malaging Pastor Boy? Diba? Yung spiritual Bethlehem, hindi lamang tumutukoy sa akin. Sa individual ninyo, yung spiritual Bethlehem. Kayo mismo. Bakit kay Brad Julie pa? Bakit kay Brad June pa? Bakit kay Brad Nunoy pa? Kung ma-experience nyo yung tinatawag na, bakit dyan pa pinanganak ang Kristo? Diba? Bakit? Eh, kadami-dami namang kilalang tao. Ang kadami-dami namang magagaling mga ngaral. Maraming mga bundok. Kayo lang na mga walang kwenta. Doon ba pinanganak yung tinatawag na Kristo? Pero sa di pangkaraniwan ng Diyos, kaya sabi niya rito, at dahil sa hindi pangkaraniwan sa kanyang sarili, ang Diyos ay hindi pangkaraniwan. Siya ay supernatural, siya ay infinite, hindi masukat. Pero tayo may tinatawag na sukat. Perfect. Tama ba? Perfect, walang sukat. Yung perfection ng magiging perfection ng Diyos, walang sukat. Infinite, hindi masukat. Sa kanta, oh Jesus, tunay ka ng tapat. Diba? Hindi siya masukat. Tayo nasusukat. Kaya kung sukatin niyo ako, masusukat niyo talaga ako. Sukatin niyo si sister at si brother, masusukat niyo talaga yan. Pero yung Diyos na nasa akin, hindi niyo masusukat. May hangganan. Pinit, may bilang. Sinabing infinite, hindi mabilang eh. Di mabilang, di ba? Magbilang kayo. Ano ang pinakamataas na bilang? Trillion, quintillion, quadrillion, quintillion, kung ano-ano pa. Ano ba sa dulo nun? Hindi nga, wala nga ang katapusan yan eh. Yan ang infinite. Gano'n ba kalawak ang tinatawag na kalawakan? Eternity, infinite, hindi masukat. O, sukatin niyo si Pastor Boy. May sukat lang ako. Sukatin niyo si sister, may sukat lang yan. The same din sa tinatawag na ministry, may mga sukat lang tayo. Kaya kung wala sa akin, hindi niyo pwedeng hanapin sa akin yung katangian ng iba. Yung katangian ng iba, o na kung sabi niyo, ay, pastor ko wala nang kagaya kay pastor, hindi po pwede. Diba? Hindi po pwede. Yung asawa ko, bakit ganyan yung asawa niya? Ano yun, palit asawa? O palit pastor? Maghanap kayong perfect, mayroon! Kayo ay magpakasakdal, gaya ninyong amang sa kalangitan na sakdal. Paano maging sakdal yung tao? Kung yung sakdal na sa kanya. Pero masusukat mo ba yung tao? Sabi nga eh, ano ba Pastor Boy? Kinukonsinti mo ba yung mga mali mo? Hindi naman. Pero ang totoo niyan, si Paul eh, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Pero iba talaga yung ginagawa mo na masama, gusto mo talagang gawin. Si Paul nagagawa niya, pero ayaw niya talagang gawin. Ibig sabihin, sumasablay. Pero ayaw niya talagang gawin. Yun ang tawag kong sablay. Pero kung gusto mo talagang gawin, desire mo talaga, at ginawa mo, iba yung kay Paul. Kasi kay Paul, ayaw niyang gawin, nagagawa niya. Yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Iba yun. Pero yung gusto mong gawin, nagagawa mo, iba yun. Di ba? Ibig sabihin, walang changing. Ano yung desire? Ano yung sin? Pag maranas niyo yung baptism of the Holy Ghost and fire, mawawala kayong desire of sin. Right. Okay. Mawawala. Pero kung nandiyan yung desires, siguro walang desire eh, pero nagkakasala. Ay, paano kung nagkasala, Pastor Boy? Iba naman si Paul, sabi nga ni Brother Adel, minuto pa lang yan, marirecognize ni Paul na nagkasala siya, magsisisi siya, at pagsikapan niya sa sunod na hindi na niya magawa. O, di ba? Kaya sabi niya rito, ang Diyos ay dakila hanggang till He takes the unidentified things of the earth to identify Himself by it. Hanggang kukunin niya yung hindi kilalang mga bagay dito sa lupa upang ipakilala ang kanyang sarili dito, sa pamagitan nito. Ayun niyo yan. Yung mga bagay na hindi kilala, hindi alam ng mga tao, kukunin ng Diyos yan para gamitin, para ipahayag yung kanyang sarili dyan. Kaya napansin natin dito sa ating subject, little Bethlehem. Hindi ko tatapusin. Siya yung pinaka-munting tinatawag na
lugar sa Hudiya. Kaya yung mga princes sa ibang mga tinatawag na bayan sa Hudiya, sabi niya, bakit ang Diyos ay pinili ito at ipadala ang kanyang tinatawag na anak sa lugar na to? Sa lugar na yan? That we want to talk on. Yan ang gusto nating pag-usapan ngayon. God taking the things of the world. I believe this scripture says, aalisin niya yung mga bagay ng silibutan. Naniniwala ako sa sinasabi ng kasulatan, yung tinatawag na kamangmangan, ang tinatawag na pangangaral, upang bigyan ng tinatawag na malubon ang Diyos at kunin yung tinatawag na mga bagay na hindi kilala. Di ba? At yan ang tinatawag na nagbigay sa atin ang tinatawag na ginawa natin what we make great, God calls foolish. Kung ano yung ginagawa natin parang dakila, sinasabi naman ng Diyos na kamangmangan. Bakit ganun? Bakit ganun? Yung kamangmangan ng tinatawag na Diyos, dakila na sa tao. Ganun ba yun? Yung tinatawag pala ng tao na dakila, kamangmangan sa Diyos. Yun talaga yun. Kaya baliktad eh. What we put so much glory to, God says it's no good. Yung nilalagay natin na maluwalhati, sinasabi naman ng Diyos na walang buti. At yung iniisip natin na walang buti, naluwalhati naman ang Diyos dito. Ano bang buti ng Bethlehem? Pero bakit diyan naluwalhati ang Diyos? Diyan ipinangalat ang Diyos. Ano bang buti ng veterans? Ano bang buti ni brother, ni sister? Ano bang buti ng mga tao dito? Wala. Ano bang buti ni Pastor Boy? Wala. Diba? Kaya kung ay maganda doon, pastor, malalaki ang simbahan, kilala ang mga pastor, ay mabuti yun. Pero baliktad pala eh. Yung hindi identified, yung hindi mabuti, ginagawang mabuti, yung hindi identified, doon din nagpapa-identified ang Diyos sa kanyang sarili. Okay. Swerte ka lang, Pastor Boy, pinanganak kang mahirap. Kaya nasabi mo yan, na-preach mo. Paano kung mayaman ka? Pasalamat kayo at nilagay kayo ng Diyos na mahirap. Bakit? Quotation ba yan, Pastor Boy? Hindi. Quotation talaga yan. Karamihan daw sa mga hirang ng Diyos, mga mahihirap. Hindi ko naman sinasabing walang mayaman, sabi ni Brother Branham. Pero, karamihan talaga, mahihirap. Yun mga tinawag ng Diyos. Kaya sabi niya rito, was thinking of just before the birth of our Lord, when all the prophets and so forth had spoke of Purana coming, how every mountain would be brought low and the low places would brought high. Diba? Pag dumating ang Panginoon, mas kapanganakan ang ating Panginoon, anong nangyari? Yung mga matataas na dako ay papantayin. Sino mataas dito? Papantayin. Diba? Yung mga bako-bako, diba? Papantayin. Yung mga bundok, papantayin. Yung mga bababa ay itataas. And the mountains would skip like little rams. And the leaves would clap their heads. And it was a minister, a prophet by the name of John, came forth out of the wilderness, not from even a theological school. Ay, hindi pala masamang isali mo ang sarili mo. Kasi si Brother Branham, sinasali niya rin ang sarili niya. Akala niyo ba pag mangaral si Brother Branham ng Malakay 4 at Revelation 7, hindi yung sarili niya ang tinutukoy niya? Sarili niya rin ang tinutukoy niya. Eh sa panahon na yun, yung si John ay pinanganak, may tinutukoy si Brother Branham sa kanyang panahon na siya yung messenger o forerunner ng pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Okay, whiskers all over his face, and a piece of sheepskin, not in a clergy clothes. Ano bang damit ni Jan sa panahon na yun? Diba? Balat lang. Tapos yung kinakain niya ay balang lang at pulot. Hindi siya nakadamit ng damit ng mga clerigo sa kanyang panahon o damit ng pagkasasirdote. Kaya mo laging unusual yung ginagamit niya. Okay, kaya sabi niya rito, come out and announce the kingdom of God. Ang karya ng Diyos ay malapit na at ang mga tao ay mahirap itong maunawaan. Hindi kasi fit doon sa iniisip nila, wala silang identification ng kung ano-anong grupo at mga sistema. Anong grupo, Pastor Boy? Eh, prophet naman ang tinutukoy niya, Pastor Boy eh. Prophet naman yan. Si John, bakit nilagay mo sa'yo? Anything
that he belonged to any fellowship card or any denomination that he was backing him up? Anong bubak up sa'yo dyan? Wala. The message was so great. Ang mensahe niya napakadakila. He couldn't take one. God called him out in the wilderness. Doon pala sa tinuruan ng Diyos sa tinatawag na ilang. At ang kanyang mensahe ay hindi kagaya ng theological term. Nangungusap lamang siya saan? Sa mga serpente na madulas, sa mga tinatawag na mga palakol, di ba? Hindi kagaya ng tinatawag na mga clerigo, na mga mahabang English, mahabang term na kaya nila ipaliwanag. Ang pinapaliwanag lang ni Diyan ay kalikasan. Tayo, mga kaingero, pag gumamit kayong kaingin, hindi ba yan ginagamit pag tanatanin, mag-aani? Hindi masama. Yung talagang ginagamit. Kaya mahirap munawaan ang tinatawag ng mga tao. Bakit ganun? Pero ngayon, sabi niya, today, we ought to be at this, at the approaching of birth of Christ. Ay, birth of Christ pala. Yung approaching ng birth of Christ, ang ating mensahe, it ought to have a ring of fruit of it that would make people thirst to find Him. Sana nga, magkaroon ang mga tao ng kauhawan para hanapin ito. Baliktad eh. Baliktad. Yung buhay pa, yung mensahe pa ang naghahabol sa tao. Dapat yung tao ang, di ba? Kahit pagtabuyan ka pa sana ng tao kung nakita mong katotohanan, kahit pagtabuyan ka pa ni brother and sister, ipagtabuyan ka pa ni pastor, kahit sabihin pa ni pastor, bukas ang pinto, magsilayas kayo kung ayaw nyo na dito. Nang sabihin ng tao, saan kami pupunta, pastor, nakita namin ang mensahe dito, tama. Di ba? Saan kami pupunta, pastor, Jesus? Dahil ikaw ang masalita ng buhay. Bakit ikaw ba, Pastor Boy, hawak mo bang salita ng buhay? Hindi. Pero yung pinapangaral ko, kung yan ay katotohanan, buhay din yan. Diba? Paano, Pastor Boy, kung nakita ko na mali ang pangangaral mo, bakit ko pipigilan ang kaligtasan mo? Ay, kanya-kanya tayo naghahanap ng kaligtasan. Kung sa tingin mo na wala kang kaligtasan dito, buwaw. Sakit ba, Pastor? Kaya ko, brother, bawal yan. Inaral ko yung sinasabi ng mga pastor eh. Sabi, may point naman pala eh. Bakit pinapangaral na iba yung panahon natin na hindi na panahon ng hipo-hipo? Panahon ito ng third pole. May pangaral natin yung katotohanan at yung tinatawag na para dito sa mensahe tayo mananatili. Tapos bakit parang takot din tayo? Umano. Ay sa Marikina, marami daw umalis. Marami umalis. Pero nakita ko, brother, may punto pala. May punto pala yun kasi iba yung panahon natin. Paano ba natin ipipilit yung mensahe kung hindi para sa Kanya? Bakit ba natin ipipilit na doon sa Hudiya, ipapanganak yung Kristo? Ay, hindi pala doon. Mayroong katotohanan dito na ni Brother Branham. Kaya sabi niya, God talk, kasi ayaw ni Ron Janina eh. Ayaw isama sa Pastor Boy. Kasi si Jan yun eh. Tingnan natin sa baba. Ang Diyos, kinukuha masimpleng tao na walang pinag-aralan. Kahit isang araw na hindi nga nakagraduan. And yet said he was the greatest among all the prophets. Siya yung pinakadakila. Walang pinag-aralan. Siya yung pinakadakila sa lahat ng mga propeta na nabuhay because God identifies Himself in unidentified things. Yun lang pala ang dahilan. Pinapakilala ng Diyos ang Kanyang sarili doon sa mga bagay na hindi kilala. Okay. Hanggang dito na. Magkatapos na ako. Ubos ng oras. When Jesus chose His disciples, it was, there were many men better qualified for job than those disciples. They were clergymen. He never called one. Yung mga clerigo, wala siyang tinawag ni samahan sa kanyang mga disipulo. There were clergymen in them days. Great men, madakilang mga tao, mga kaparian, di ba? Mga parisiyo, mga may marong education, renowned men, mga kilala mga tao. But He never called them. He took fishermen and tax collectors, mga tricycle driver, mga uling na walang tinatides, diba? And so forth at iba pa, to send His message out, para ipadala yung kanyang mensahe doon at may labas. He always does that. Yan ang kanyang laging ginagawa. Ay, sakop pala tayo, hindi na si Jan. Sakop tayo, yan ang kanyang laging ginagawa. Yung little bit ninyo hindi kilala. Hindi na kayo, iba yung
expectation ng mga tao ngayon. Saan ka nag-graduate? Anong school ang tinapos mo? Tapos ka ba ng DDD, LDD? O DVD? Diba? LLD? Diba? Wala nga. Sino ba ang convert mo? Nagpapangaral ka ba na ba sa buong mundo, sa buong Pilipinas? Nag-mission ka na ba? Wala. Pero ang sabi ko, why little Bethlehem? Yung Bethlehem, yung little na kayo. Diba? Kaya sabi niya sa panahon ni Noah, marami siya. Kasama bang farmer? Just a common farmer to announce the destruction of the eggs. Just a common farmer, not a clergyman, just a farmer. In the days of Noah, he took. Sabi ni Brother Branham, patawarin niyo ako. Sa panahon naman ni Moses, yung utal naman ang pinili na tumatakbo. In the days of Moses, he took a runaway slave. Yung tumakas na repin, not a clergyman and he let him get out till he was satisfied. Doon siya pala nasa satisfied. Out in the backside of the desert and lost his education. Wala niya pala yung pinag-aralan ni Moses doon sa tinatawag na wilderness. And appeared to him a burning bush. Liwanag ba yun? Parang ni Moses. Tinatawag na burning bush. Sa tao talaga hindi kaya. Si Moses hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Nung na-hit niya na ang burning bush. Saan yung burning bush? Di ba sa tent? Siya ba yan? Siya yan. Kaya yung baluktot, mahawak yung baluktot na stick. Yan. Mga simple lang ng mga bagay. Simple. Puro simple. Sa templo ba pinanganak ang Kristo? Sa sabsaban. May mga tai-tai pa ng mga hayop doon pa ipinanganak ang Diyos. Tapos akala mo yung tinatawag ng mga pastor kung sino. Pagdating doon sa handaan, may iba tisol pa eh. Huwag mo na muna kumain, hindi pa dumating ng pastor. Tawag mo na yun. Kaya yung iba silos eh. Huwag mo nang kumain kasi hindi pa dumating si pastor. Grabe. Yung shepherd, di ba yung gawain ng shepherd? Sa panahon na yun, doon din sa sabsaban ng shepherd, nagbabantay ng kanyang mga alaga, doon din natutulog sa labas. Ay ngayon, doon sa magagandang hotel. Di ba? Baliktad yata eh. Baliktad. Oo. Pinapahotel lang. Hindi naman masama. Pero, pag hindi ka di hotel, alam mo, ay, huwag yung prinsip na yan. Sabi daw, huwag yan. Ito na lang, palitan natin. Magkwento lang naman ang ano yan eh. Narinig ko lang naman ang kwento eh. Pinag-pray na daw yung papel ha. Pagkatapos din ng preacher, binuksan. Ay, wag yan, ito na lang. Pinag-pray tapos, wag yan, ito na lang. Bakit kaya? Hindi natin gagawin yun. Kaya dati, mag-set-up meeting, may nagre-reklamo din eh. Ibatang pastor, di aircon, itataton. Kabinet ka, isdaan. Isdaan. Mahirap na yan. Hayaan mo lang. Kung hindi mo panahon na yan na i-reveal sa inyo ng Diyos, kahit doon sa ginto, babae doon sa koob ginto yung templo, mahirap na yan. Diba? Kaya sige, puro na lang jealous. Yung isa naman, naalala yung kwento ng isang brother. Sabi ng isang brother, ayaw ko dyan kay pastor na yan. Bakit? Sa pira yan, biro mo yung pira na binigay ng foreigner para sa mga pastor, kinuha nila. Yun hindi mo lang napansin, nagreklamo mahilig din sa pira. Kasi yung nanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Kasi yung parte niya, kinuha ng isa. Pero actually, pumunta siya doon sa mga misyonary Amerikano, walang ibang dahilan, pira din. Ay kinuha ng iba, ng isa, ay yung pira para sa akin, kinuha ng pira din ang usapin. Pastor Boy, bakit pumunta ka doon? Sa Bicol. Masarili akong pira nung pumunta ko doon. Hindi ako nang hingi, nang tinatawag na kung ano-ano doon. Ang ano ko lang doon, sumama ako para sumuporta lang sa mga kasama ko. Diba? Kasi hindi pa naman nabuksan sa akin yung ibang bagay noon eh. Pero may kasama kaming pastor, personal talaga. Kinuusap yung isang sister, kinuusap yung Amerikano, nang hingi ng suporta para sa church.
hindi rin binabakbakan. Sa isip-isip ko lang, pag ibang grupo binabakbakan, tapos kasama namin, nangihingi din. Sinuportahan pa, sige mamaya, pastor, tutulungan kita, usapan. Nag-iisip din ako. Diba? Pinagbabawal yung iba, nasa grupo mo rin pala, may nangihingi din. O, diba? Kaya, pagdating dito, ng mga misyonary, diba? Pagdating ng mga misyonary, iba talaga yung upuan doon sa harap eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman against ako sa mga ibang bansa. Kasi may mga real man of God naman talaga sa ibang bansa. Pero yung tinatawag na spirit talaga, matutulong lang may spirit talaga yun. Sa totoo lang, may spirit talaga yan ang tinatawag na feeling nila, lahat ng ibang bansa ay andyan sa kanila. Na-adapt din ng mga Pilipino, yung doctrine. Dalawa eh. Sana yung spirit huwag ma-adapt. Diba? Why little Philippines? Why little Philippines? Nabanggit ba ni Brother Branham ang Philippines? Ha? Sa isa-isang pagkakataon, praise the Lord, nabanggit ni Brother Branham ang Philippines. Hanggang dito na ako magtatapos. Why little veterans? Why little sister? Why little brother? Why little Philippines? My friend, sa Philippines, nasa puso ni Brother Branham ang Philippines. Last na. In Jet Report, Asia. This is practically all, but the extremists, I practically visited all the countries of Europe and Asia, and through that part of the country, even to the borderlines of Russia, but never been in Japan yet. Hindi siya nakarating sa Japan. Mga Shinto, mga pagano, mga tao sa Japan. Wala siyang desire doon. May napunta lang dito. Ayaw ni Brother Branham sa Japan. Hindi. Gusto niya rin. Okay. Sabi niya rin, and that's supposed to be the next on the program, this Australia, New Zealand, and baka Japan. Japan nga. Gusto niya rin pala. Okay. My next stop from where I was at was Hong Kong, China. Kasama pa mga Budismo, di ba? Mga Hindu kasama. Japan, Shinto na lang. Ano? Shinto sa Japan, di ba? Shinto. We was just around on the other side. We closer to come to United States coming days away. We just had to stop at Hong Kong, Tokyo, Formosa. Tokyo, Japan yan eh. And Guam, Wait, Philippines. Kasi Lord, gusto din ni Brother Branham puntahan yung Philippines. Then here, instead of that, we go plan back around this other way to come in again. But in there, kaya nasa hard, Brother Branham, yung mga lugar na yan sa Asia lahat, wala siyang pinili, kahit Shinto pa pala, kahit Chinese pa pala, na nobisa na. Diba? Gusto niya rin palang puntahan. Kahit si Brother Boy pala dito sa tinatawag na veterans na yun talaga eh, totoong nitibo ng Pilipinas, di ba? Pag sinabing nitibo ng mga Pilipinas, mga pandat yan at may itim. Hira. Gaga, huwag kang tumawa. Kaya, huwag kang mahihiya. Kapag ang ilong mo ay pango. Why little pango? Diba? May pangit ba sa nilikha ng Diyos? Walang pangit. Tingnan nyo lang pag nag-glorify itong pandat ka to. Tingnan nyo lang. Ha? Praise the Lord. Hanggang dito na lang. Yung meaning ng Christmas, yung Kristong ipapanganak sana sa panahon na to, hindi nila nakita. Yun ang tunay na regalo. Bakit? She is the tree of life. Diba? Praise the Lord. Tayo umawit na isang awit.